Karumal-dumal guys ang ginawa ng pating. Tingnan ninyo. Winakwak ang tiyan. Yan, labas ang mga bituka ng ating malasuge. Ayan. Dalawa na sila guys. Dalawang malaking malasuge na ito. Kaya ayaw palang lumutang ng isda sa loob ng lambat natin. May kinatatakutan silang ganito. Tulad ng dati, pag may troso, may inihaw, si Senator Bato. Ayan. Lalo pang iihawin guys. Oh. Ito guys yung ating diver na palaging tumatalon. Nakikita nyo. Lagi nyo nakikita yung ulo niya. So ngayon, mukha naman ngayon ang makikita nyo yan. Muloy siya. No? Taga-san ka nga? Santander? Ayan, Santander Cebu. Naghahayuma siya guys ngayon. Kita nyo may butas-butas yung ating lambat. Talunggong na inihaw pakon. May salmon. Ayan. Magkandang mainit masyado. Ayan. Wow. Another troso guys. Malaking troso to talaga naman. May silong na naman siya guys. Pang-schedule natin yan bukas na madaling araw guys. Sana dumami ang silong niyang isda guys. Para mayroon na naman tayong parehan sa madaling araw. Ayan, kung nakikita ninyo, ito. Yung alon-alon na yan. Yung alon-alon na yan guys. Ayan o, may pumipitik. Ayan. Yan ang silong niya. May kawan o. Yan ang silong niya. So, approximately mga 100 meters. Yan. Yan ang silong niya guys ha. So nandito yung ating troso na tinatalian ngayon. Ayan. May palo-palo na. May guideline na. Oh, malaking troso pala to. May mga sisina eh. Ganyan guys, pag nakakita ng troso at may silong, schedule na yan sa madaling araw. Bukas mga alas 4:30 na naman ng madaling araw, aaryahan ito. At may nakikita naman siya sa palibot niya na kawan. Ayan o. Yung alon-alon na yan, pagka may maliliit na isda, ayan, mga pakol, mga galunggong, tulingan, may salmon. Yan, ganyan usually ang silong niya. Makikita yan sa araw. Pero sa madaling araw, nasa tapat niya na yan. Ito na yan. Yan mismo sa tapat ng troso nyo makikita yan. So ito ang aaryahan bukas pagka ito ay tumapat na sa kanyang silong sa madaling araw guys. So ganyan lang. Taba-taba nito. Yan naman eh habang sinosonar yan, tinitingnan din kung may silong talaga na nasa tapat. Yan. May satlink din na nilagay. May tanda yan. Tinatandaan yan para bukas ng madaling araw na madilim pa, iilaw yung parang plato na yan. Plus yung ilaw doon sa ayan, yung guide light na yan, iilaw yan. Yung nasa dulo na yan. Guide light ng dilaw na yan. Yung sa may plug na yan, nasa ako. Yan. Flashlight yan o hindi naman actually flashlight, ano siya, guide light. So ganyan nang ginagawa namin guys. May tanda na siya para madali siyang hanapin. And then check ng fish finder at saka ng sonar kung talagang may silong siya sa madaling araw para aryahan yan. Ayan guys, ganyan lang po. Ayan.
Schedule na naman tayo. Thank you Lord. May pag-asa tayo makarya bukas ng madaling araw. Si mga isda lamang po. Ayan, ang troso. May blessing na naman. Thank you, thank you. Good morning guys. Ayan, namari na naman kami ng silong. O yung troso kahapon. Nilagyan natin ng tanta. Ayan. Nakita natin troso kahapon guys. Lagyan natin ngayon. Last 4 medya na ulit ng madaling araw ngayon dito. Night mode na nag-ilaw ng ating silong. May meron lights yun. May green sa ilalim. May underwater lights sa ilalim. Kuya, umiikot na kami guys, naglalandag na ng lambat. Yan. Yan. Yan ang target namin. Nandyan yung isla sa tapat ng ilaw na yan, ng light. May naman dyan, passport na nasa gilid na sa bawat yan. Ayun. Ating maestro. Malapit na magkarami. Bago lang po sa ating Facebook page at sa YouTube channel, ganito po ang pag-area ng dito. Total darkness na naman guys, kailangan na madilim para hindi gumalat yung isla. Nandun na sila sa tapat ng ilaw. Kalahati na yung lambat guys. Drive na. Drive na. Vente. Vente.
sa loob. Mas maganda sa kahapon ko. Wala, no? So, Sampo. ito yung isda guys, ha. Yan. Yung malapit na magbalag po guys sa main skip para ihagis yung kable para mabira natin yung kable para lumalim yung lambat guys. Same procedure lang din naman to guys pagka sa kawan o sa araw tayo maaari pag maliwanag. Medyo ano nga lang dito kasi madilim. Yan. Ingat kasi medyo magulong-gulong, medyo galaw yung main skip. So yan ang ating main skip. Ito naman yung ating inaryahan. Light boat yan guys, siya nag-iilaw ng ating troso na may silong. Maganda to kasi gumamit siya ng underwater lights, kaya may kulay green kan sa bandang taas na bahagi ng underwater lights ang ginamit niya para sumilong sa kanyang isda, ma-attract yung isda kasi kulay green ng ilaw niya. Galing tayo kanina dun sa may sonar, nakita nyo yung sonar na yung bilog, yung malaking bilog, lambat yun. Yung tinuturo ko kanina ng sa gitna, yun yun ang isda na inaryahan. Ayan. Ngayon naman magbibirada na yan ang kable. Bibirahin na yung kable para lumalim yung ating sangkan. Para malalim na. Ayan. Bibira na yan ngayon. Same procedure lang din. Ngayon lang matikim. Nakikita nyo naman yan sa mga vlog ko sa pagka umaga o araw, maliwanag. So, bago lang po, maaaring hindi nyo po ma-appreciate dahil madilim na, pero makikita nyo yan sa daytime. Just imagine kung paano yung procedure na ginagawa nila. Good morning po sa inyo lahat. Good morning. Thank you Lord, naka-area na naman po kami ng silong. May chance po tayo makahuli kayo. Kailangan nyo expect yan. Baka may mga track tayong cable or may strand na natatanggal. Ayan. Thank you tayo mga kasimangis na at mamaya pagbalik natin maliwanag na. Ayan guys. Papaliwanag na dito guys ngayon. Nasa alas 5 na ngayon ng umaga. Ayan. Naka-area kami ng silong ng troso. Yun nga po yung ating nakitang troso kahapon na nilagyan natin ng marka o tinandaan natin para madaling makita pagka sa madaling araw. Ayan. So ngayon po yan, nasa zipper na po yung lambat, zipper na nangat na yan. Yan po yung ating mga snap ring kadena.
So pagka ganyan po nakataas na yung ganong kadena at saka mga snap ring, yan po ay zipper na lambat. Wala nang lalabasan na maluwang na butas ang ating inaryang isda except for doon sa mga mata-mata ng lambat. Kasi malaki po ang mata ng ating lambat. Kasya nga po ang 2.5 kilos to 3 kilos, kaya talagang yung maliit nakakalabas yan. Hindi po nahuhuli yung maliit na isda dito guys. At sa laki nga po ng ating lambat, halos higit kumulang 1 kilometro. At ito po ay may lalim na 200 to 300 meters kasi nasa 200 fathoms po ito guys. So pagka ganyan po naka-zipper na yan guys, hindi na yan kahit sumugod ng isda dyan sa ating tapat na yan ay hindi yan makakatusok na dahil zipper na nga po yan. So at tanging ano na lang talaga is hintayin natin na matapos yung pagbibira nila ng lambat para ito ay masalok mamaya. So good morning po sa ating 23,000 followers na po, sa subscribers sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page na sa 304,000 na po tayo sa Facebook. So magsisimula na sila dito ngayon ng power vlog. Medyo iniilawan na yan pagka zipper na para safe yung mga simang isda natin na nandun sa kubyerta. Ayan guys. So kasi pagka madilim pa, kailangan madilim na madilim para yung isda hindi naman sumugod dito sa site na ito habang nagbibira ng kable. Dahil habang nagbibira ng kable, maluwang pa yung butas doon, nakabuka pa yung lambat. Malaki ang chance na talaga na makataka sila kapag nakabuka pa yung lambat. So ngayon, zipper na nga yan guys. So magpa-power block na tayo. During power block, siguro mga 2 hours na power block yan. Then makikita natin yung isda natin na inaryahan. So stay tuned mga kasimahang isda. Good morning and thank you Lord for the blessings. Yan, may blessings na naman po kami ngayong araw. Yan, may buwan pa rin no. Pero may nahuhuli tayong isda sa sitong guys. Yan. Yan guys, ang kubyerta. Ayan, mga tao nandito na. Kamusta yan? Ano ka gawin this game? Naka-standby sila dyan para mag-power block na. Yung iba naman nandito. Yan. May kanya-kanya silang position or trabaho dito na ginagampanan. Yan. So dapat nakaposisyon ka dun sa area mo para pag nagsimula yung power block, makareact ka or magampanan mo ang trabaho guys. So kung ilang kaming crew, nagtatanong dyan kung ilang crew kami. Kami nasa 30 katao po kami dito. Nasa main 5 yung Pinoy, 5 yung local crew na Papua New Guinea. Sa Papua New Guinea kami guys ha. May 5 local crew kami dito, 5 or 6 I think. So yan guys, stay tuned. Maya ang power block na yan. Parang may sumabit lang sa likod na lambat, so inaayos lang ni Maestro. Good morning guys. Start na po sila guys ng kanilang pagpa-power block. Ayan. Sasalan-salan na yung lambat dyan. Ayusin ng maayos para walang sabit-sabit. Para pag umarya ulit sa mamaya kung may kawan, wala pong problema ang ating lambat. Ayan. So sinasalansan niya ng maayos. So pinapatas dyan. Para pag-arya po ay tuloy-tuloy. Walang aberya. Ayan. Medyo malapit na lumiwanag talaga. Nasa 5:10 na tayo ng umaga ngayon. Ganito po pagkasilong ang ating inaaryahan. Madaling araw talaga yung area. Tapos talagang madilim. So sa mga bago lang po sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel,
Maaaring hindi nyo ma-appreciate sa una, pero kung nakita nyo na po yung mga isda natin inuhuli dito kung gaano kadami, at talaga namang may enjoy kayo sa panonood guys. Kaya keep on watching mga kasimahang isda. Please like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos guys. So thank you po sa pagsuporta sa inyong kasimahang isda. Marami na rin po tayong followers sa Facebook. Nasa almost 304,000 na po tayo. Sa YouTube naman, malapit na tayo maging 24,000 na subscriber guys. So ito nga po ginagamit nating lambat. Hindi po ito pwede sa mababaw na bahagi ng karagatan. Nasa deep sea fishing po kami. Deep sea, sabihin malaliman. Kaya ito po yung tinatawag na international commercial fishing, na kung saan tayo po ay duly licensed and permitted to fish dito sa bansang ito. Wala po tayo sa Pilipinas guys. Tayo po ay nasa ibang bansa guys. Pero most of our crew are Bakit pa ba? Filipinos. And ilan lamang po kami mga local crew na dito sa bansang ito. Yes guys. Nakikita ninyo medyo ang agos ng ay papunta sa kaliwa, kaya hinihila ng tatlong skip natin o ng ating workboat. Tawag natin minsan dyan ay baboy-baboy. Yan tatlong skip na yan, nakikita nyo. Hinihila nila yan, pataw na yan, parang lambat ay hindi mapadpad dito sa side na ito para hindi sumabit sa ating LSC or saan man dito na pwedeng sabitan. So Pataw. para maluwang-luwang yung iikutan ng isda at na hindi magipit ang isda, para hindi magtinga-tinga. Kasi kahit ganyan medyo maliwaliwanag na o kahit kaninang madaling araw ay ang isda ay ikot yan ng ikot doon sa loob ng lambat, kaya maaaring magtingahan yan pag bumangga sila. So pag bumangga sila guys sa lambat, maaaring mamatay or tuminga sila. So pag maraming tinga, sayang naman. Hindi naman kasi agad nakukuha agad yung tinga guys pagka ganyang kaluwang. So stay tuned, ayan ang paliwanag guys. Gandang umaga po sa inyo. Sana po okay na ang panahon dyan sa Pilipinas at sa palig ng mundo. Ingat po tayo mga kasimahang isda. At tabayanan po natin mamaya kung anong kaganapan at kung ganong karami itong ating naariyahan sa silong ng ating troso. Good morning simahang isda po. Good morning Eagle. Ayan ang ating helicopter, si Eagle. Mamaya lilipad na to guys para maghanap kami ng isda. So for the information of everybody, doon sa mga bago lang po sa ating, lalo na sa ating mga bagong subscriber at saka followers, tayo po ay may helicopter dito na ginagamit sa paghahanap ng isda. At ganun po talaga ang diskartehan dito. Yung pong malalaking barko talagang may kanya-kanyang helicopter yan na ginagamit sa paghahanap ng isda. So ngayon nakikita nyo yung sa harap na yan, medyo alon-alon na yan. Kita nyo dito ibang kulay ng ibang itsura ng dagat. Pero yung nasa harap na yan, yan po yung isda na inarihan natin. Nasa loob lamang siya, may alon-alon na siya, may pitik-pitik na maliit. Ayan. So ganyan po ang itsura pag nasa loob ng lambat. So ayan po nga si Victor 17. Dito sa side na to meron din po, ayan nangingitim na yan. Isda rin po yan guys, nasa loob din siya ng lambat natin. Ayan. So yun pong evidence na meron laman ng ating loob ng lambat. Hindi pa lang natin masabi kung ilan tonelada ang laman nito sa ngayon. Yan guys, yan ibang itsura dyan, ibang itsura ng dagat pagka may isda. May nag-aalon na nun, may pumipitik, may pumuputi pagka kumakain na sila. So yan, sa ngayon guys, liwanag na. Nandito tayo sa helipad ni Eagle. Yan. Medyo maganda-ganda yung panahon ngayon. Hindi ganoon katulad ng nakaraan na puro ulap, puro malalakas na hangin, dahil epekto rin nga po ng bagyo dyan sa Pilipinas yung nakaraan. So apektado rin po talaga dito. May bad weather din dito kami na sa Sagupa, pero yun po ay naiiwasan namin na
due to weather report na araw-araw natin kinukuha yan guys para dito sa fishing. Ayan guys. So yan lang po muna at later makikita natin yung isda natin na inaryahan. Magandang umaga po ulit, si Mang Isda. Thank you Victor 17. Siya po yung nag-ilaw ng ating silong sa troso. Ayan. Yan guys, tatalo na yung ating benchman para tuhugin yung o-ring. Yan. Lutuhog yan para sa ating bulk portion guys.
Karumal-dumal guys ang ginawa ng pating. Tingnan ninyo. Winakwak ang tiyan. Yan, labas ang mga bituka ng ating malasuge. Ayan, ang ating blue marlin. Grabe talaga oh. Winakwak talaga ng pating ang kanyang bituka. Grabe. Nakakatakot. Karumal-dumal ang ginawa oh, talaga naman. Yan po yung under investigation nito. Inimbesta kaya ng ating soko. Aswang ba ang tumira dito? Pating. Ano? Pero mga nasa 60 to 70 kilos siguro. Ayan. Dalawa na sila guys. Dalawang malaking malasugin na ito. Kaya ayaw palang lumutang ng isda sa loob ng lambat natin. May kinatatakutan silang ganito. Parang ito yung sea monster ng mga gulyas at saka tuna. Takot dito guys. Kasi sinusundot ng matulis ng uso nito. Ayan. Nahuli natin. So wala nang mailap. May pang-ulam na mga kasimangang isda. Sarap-sarap nito. Makaipot na lambat guys. Malapit-lapit na to. Ayan. Ngayon ay 7:30 na ng umaga. Umaria kami ng 4:30 kanina. So, 3 oras din ito. Medyo madami kasing nagtitinga-tinga kaya dapat tanggalin. Kaya siya nakaka-delay sa ating pagpa-power block guys. So, konti-konti na lang yan. Malapit na natin makita yung ating nahuling isda. Baka sakali naman. Pandagdag lang ito guys. Hindi naman kalakihang grupo. Silo nga lang talaga. So talaga sa panahon talaga ng tag-hirap, kailangan talaga nating makahuli kahit pa konti-konti. Pandagdag lang din sa ating bodega at dagdag kita to guys. Kasi paglabas naman ng isda kung marami, so that's the time babawi tayo. Pero pag ganitong mga panahon, may nga troso-troso muna tayo guys. At meron naman nahuhuli sa troso, kaya talagang yan ay pinagsisikapan na maariyahan at mahuli yung isda guys. So malapit na to guys. Stay tuned mga kasimangang isda. Thank you for watching po. Magandang umaga and God bless everyone. Ang inyong kasimangang isa nandito lamang po sa Pacific Ocean, sa Papua New Guinea po kami guys. Ayan. Papua New Guinea. Iakit na natin guys itong isa nating workboat or isang skip natin. Ito yung nagbubulabog, ito naghihila ng lambat. So yan po ang trabaho ng ating skip man, skip pataw or skip lawagan guys. Magkakaibang tawag din guys kasi may kanya-kanyang purpose yan. So ito skip pataw to guys, naghihila ng pataw ng lambat. Talagang tayo ay madaming ginagamit dito na. Ayan. Ganyan ang itsura niya sa ilalim. Oh. May guard sa ilalim. Para hindi matabas yung lambat. Ayan. Kahit makikita nyo dumadaan sila sa patawan, hindi nakakasira ng lambat guys. Kasi may guard sila. Ayan o. Oh. May hawla. May hawla yung rotor. So, operate naman yan ang ating
Yan, naka-parking na siya. Parking. Ito namang isa, susunod din ito, iakyat din to. Ito yung nag-iilaw naman. Ito naman yung skip pataw. Ayan. Si Balcoyoka. Iakyat na din to. Dahil tapos na sila maghila ng lambat. Ito yung ating opisyal. Nag-ooperate ng... Ayan. Ino-operate niya yan. Ganyan guys. Naka-parking na yung isa. Next to park, etong isa. Ito naman guys, ang isa, skip lawagan. Ipinapark na rin siya ngayon guys. Kakaiba ang parking dito guys. Ayan. Ginagamitan siya ng hydraulic hoist. Ayan. Yung aking spotter, si Balcoyoka. Yan ang kasama ko lagi sa lipad. Ayan. Shout out daw. Oh, ginagamitan siya ng... Ayan. May ilaw siya. Meron din siyang hawla, oh, para hindi matabas yung ating lambat at ang pataw. Yan. Parang nalanding lang din na helicopter guys, oh. Touchdown! Yes, touchdown na! Nakapark na guys! Kaya siguro, 1,000 yan. Medyo pisado eh. Daming salmon. May mga salmon, yellowfin, tsaka gulyasan guys. May tuna, ang laki kanina. Hindi ko na nakuha na ng video. Ayan. Tulad ng dati, pag may troso, may inihaw, si Senator Bato. Ayan. Lalo pang iihawin guys, oh. Salmon. Ito, tulingan. Sarap. May naka-line up pa to.
Parang Buddha. Maraming mayor, kusinero, ayan, parang Buddha, tingnan nyo. Senator Bato. Paligo! Marami siyang iniihaw dito. Pwede na. Paligo! Gusto ko rin sana maligo niyan. Ito guys yung ating diver na palaging tumatalon, nakikita nyo. Lagi nyo nakikita yung ulo niya. So ngayon, mukha naman ngayon ang makikita nyo yan. Muloy siya, no? Taga saan ka nga? Santander? Ayan, Santander Cebu. Naghahayuma siya guys ngayon. Kita nyo, may butas-butas yung ating lambat. Yan. So kailangan niyang matahi bago tayo umarya ulit mamaya. Para hindi lumaki ang sira, para hindi makalabas ang isda dyan. So pagka ganitong part na guys, sa bag portion guys, ganyan ang kalilit. Yan. So hindi na makakalabas ang isda. Pero pagka yung sinasabi ko sa inyo na 2 to 3 kilos na isda, pwede pang makatakas pagka ganitong kalalaking butas. Ayan o, ang laki. Oh. Ang luwang niya, no? Ayan. Ito ninyo yung spear na yan, no? Ayan, no? Lusot na lusot ang malaking isda dyan. Kaya, hindi talaga mahuhuli yung maliliit pagka maluwang panglambat. Pero pagka ganun ang hinahayuman ng ganito ng kaliliit guys, yung hinahayuman nila, yan ay bag portion na, maiksi na, kaya wala nang takas dyan. So yun po ang paliwanag. Kaya nakikita nyo kanina doon sa mga video ko nung nauna, may mga kumakawan sa labas na maliliit na isda. Yun po yung mga nakalabas na. Galing na po sa loob ng lambat natin yon. Pero pagka ganung maluwang panlambat, nakakalabas pa talaga sila. Ganyan guys. Yan, pino na yan. Pino na yung ginagawa niya kasi nasa bag portion na yan. Pagka sa ganitong kahahaba pa guys, talagang malaki ang butas. Pinakita ko nga sa inyo. Ayan. Oh. Malaki yan. 3 kilo kaya lumabas dyan guys. Malapit na tayo magsalok guys. Standby. Stay tuned. Strobo na pala sila guys. Ito, gumagamit na sila ng malalaking lupit na ganyan kasi mabigat na yung bag portion niyan. Kailangan na mas matibay na lubid ang gagamitin. After nyan, magsasalok na tayo. Binibira yan. Wala pa. Parang tayo na. Tayo na. Ano? O, sige. Isang bira pa. Tama na? Sasalukin na tayo. Sasalok na guys. Salok time na guys. May nating pang isa. Yellowfin. Yes! Oh. Yung bunto, tawag niyo mayari ha, para di umikot. Bilis na! Bilis na! Lola, bilis ha!
Kapatid. Yes, puno pa rin. Thank you, Lord. May malasog eh. Ay, lola palang malaki yun. Kapatid. May pating na. Ilang piraso lang yung tuna, no? Galunggong. Yes! Puno pa rin! Thank you, Lord. May pating! Oh, pating! Itrek-tos ka. Yes, malaman-laman pa. May nasasalok pa guys. Thank you Lord. Patay. Yan siguro maglipat. Sir, simbalas, sir? Simbalas? Sa salong? Arya!
Konti na lang guys, pero naka 30 na tayo guys. 30 tonelada na yung nasalok natin. Tingnan natin kung meron pa masasalok ito. Pating, pating. Nasa bodega natin na 30 na eh. Sino? Adora ilaliban mo ba? Okay, para. Para. Maraming pang-ulam ang mga kalbo din eh. Talunggong na inihaw pakon. May salmon. Ayan. Magkagagag na init masyado. Ayan. Pinapawisan ka na eh. Babalik natin. Konti na lang. Ito na lang po ang last na laman ng ating lambat guys. So may get tayong 30. Malaman natin to sa final declaration ng ating officer. Ayan. Yan ang huling laman. Thank you for watching mga kasimangista. Ito po yung ating inaryahan, troso na nakita natin kahapon. Inaryahan natin ng 4:30 ng madaling araw kanina. So thank you Lord na bigyan tayo ng blessing ni Lord. Ayan. Thank you for watching. Shout out sa ating 304,000 Facebook followers, and then sa ating YouTube channel nasa almost 24,000 na po tayo guys. Thank you po sa panonood. Keep on watching. Enjoy watching po. Ingat po kayo dyan. God bless everyone. Sana po ay tayo ay laging nag-iingat at pagpalain nito. Kaya po talagang sikap-sikap lang dito. Pagka meron. Pagka wala po talaga. Ayan mga kasimangisa. Thank you and sana sa mga susunod na video mas marami na tayong mahuli para mas ma-bless ang ating mga pamilya, kaming lahat, ang company, lahat ng members ng International Commercial Fishing guys. So ayan, sana po nag-enjoy kayo at na mayroon kayo natutunan sa aking vlog ngayong araw. Ito po ang inyong lingkod, si Mang Isda lang po. Please like, share, comment and subscribe sa akin pong Facebook page, Nilo Arañez or si Manging Isda. Sa YouTube channel, si Manging Isda _ Nilo, all capital letters po. Maraming salamat sa panonood. Good day po, magandang umaga. Natapos po kami ay 8:50 ng umaga. 8:50 natapos ang ating salukan at tayo ay umarya ng 4:30 kanina madaling araw. Thank you po and God bless. Si Mang Isda. Para po sa kabatiran nyo, ang ating pong huli ngayon ay 48 tons, 48 toneladas or 48,000 kilos ng isda. Halo-halong isda po yan. May yellowfin,
may skipjack, may tuna. Ayan guys. 48 tons, thank you Lord. Nakabawi kami ngayon, ngayong umaga. Kahapon na medyo mahina ang huli namin. Saka 39 tons kami kahapon. Yan. Thank you, thank you. Pusing na, tanggal na yung straw mo.